Yan, ang isi-share po ng Panginoon sa pamamagitan ko po ay, pwede po ba natin pakibasa po? Life is so short. Amen. Do you agree po na ang buhay ay napakaikli? Amen. Napakaikli po ng buhay. Alam niyo po, may illustration po ako dito. Ito po ay napanood ko po kay Pastor Stephen Prado. Ayan. Kung makikita niyo po, Madam, may kapit po akong wire, tapos may electrical tape, at ito, the rest, ano na po, walang electrical tape. Kung titignan po natin, for example po, ito po yung buhay natin sa mundo. Di ba po, napakaikli? Etong kulay itim na to, napakaikli po ng buhay po natin sa mundo. At ito naman po yung buhay natin sa eternal life. Amen? Mahaba. Amen po. Pero po, ito po ang nakakalungkot. Marami pong tao na kung saan dito lang nakapag-focus sa maliit at maikling buhay. Do you agree po? Amen. For example, ito po nung nag-grade 1 ka, nag-grade 2 ka, nakagraduate ka ng grade 6, nag-high school ka, nakagraduate ka ng college, nag-asawa ka, amen, tapos nakapagtrabaho, umidad ka ng 80, umidad ka ng 90, at kunyari po, umidad po tayo ng 100. Kung titignan po natin, sobrang ikli. Ayan, lahat, di ba po, lahat tayo mabubulok, magiging abo, pabalik sa ano, amen, at alam niyo po, wala po tayong may pagmamalaki sa harapan po ng Panginoon. Kaya yung buhay na meron po tayo, may klimang po yan, pahalagahan po natin. Dahil ang buhay ay napakaikli. Alam niyo po, bilang isang anak po ng Panginoon, bilang naglilingkod, nandito tayo sa mundo at napakaikli ng buhay, ibigay na po natin yan sa Panginoon. I-serve na po natin ito sa Panginoon. Bakit po? Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ginagalawan po natin. Hindi natin alam, di ba po? Baka mamaya, di ba po, dumating na ang Panginoon. Hindi po natin alam. Kaya I encourage po sa buhay po ng bawat isa, mas laanan po natin ng oras yung eternal life. Paano po natin malalaanan po ng oras ang eternal life? Ito po, habang nabubuhay po tayo sa maikling buhay, naglilingkod po tayo sa Panginoon para ang eternal life ay patuloy po nating makamit. Amen? Amen? Eternal life. Ayan. Sige po, salamat po, Ate Isay. Ayun, bang haba po niya, no? Walang katapusang buhay po to. At sa Panginoon lang po natin ito makakamit. Amen. Pwede ba natin palakpakan po ang Panginoon? Alam niyo po, sabi po ng Job chapter 14 verse 1 to 2. Ayan. Sabi dito, ang buhay ng tao ay maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan. Verse 2. Tulad ng bulaklak na namumukadkad, nalalanta at nalalagas, parang aninong nagdaraan, naglalaho at napaparam. Amen. Puno ng kahirapan. Alam niyo po, during that time, pinagdadaanan ni Job yung matinding hirap. Nagkaroon siya ng sakit, di ba po, ano siya, meron po siya sa lahat. Isa po siya sa pinakamayaman during that time. At doon, sinubok siya ng Panginoon sa pamamagitan ng dyablo na wala lahat ng sa kanya. At kaya po nasasabi niya itong bagay na to, at dahil nararamdaman niya po ito bilang isang tao. Amen. At tayo din po, patuloy po tayo nakakaramdam ng bilang isang tao ng kahirapan. Amen. Sino po dito hindi na nakakaranas ng kahirapan? Di ba po wala? Ibig sabihin, hindi ka tao kung hindi mo nararanasan ng paghihirap dito sa mundo. At even Job, naranasan niya to na kung saan, Lord, hirap na hirap ako. Ang daming pagsubok dumating sa buhay ko. Ang daming problem. Grabe naman na yung paghihirap na naranasan ni Job. At sabi niya doon, maikli lang ang buhay. Amen. At sabi dito, tulad ng isang bulaklak na namumukadkad. Amen. Kung titignan po natin ang isang bulaklak, kahit anong ganda, basta't mabilad sa araw ng matagal, natutuyo, nalalagas. Amen. Sabi doon, parang ganun yung buhay natin.
Di ba po, buhay natin unti-unti naglalaho dito sa mundo. Amen. At napakaikli po ng buhay. Sa ayaw at sa gusto po natin, kahit pahabahain po natin ang buhay po natin, hindi po natin masasabi na kaya natin. Dahil walang iba na nagpapahaba ng buhay, kundi po ang Panginoon lang. Amen. Alam niyo po, naalala ko po, may Bible study po kami. Sabi niya, Pastor, ang gusto ko, umabot ako ng 400. 400 years old daw. Sabi naman po namin, sure po ba kayo na gusto niyong umabot ng 400? Siyempre, ang sabi niya sa amin, gusto niyang maabot yung mga apo niya, kapo-apuhan niya. Pero alam niyo po, hindi natin masasabi ang buhay ng tao. Amen. Kaya patuloy po namin siyang pinagpipray na hindi man po niya maabot yung 400 years old na yon, ay kumilala po siya sa Panginoon. Alam niyo po, sabi naman po ng Job chapter 14 verse 7 to 10, basahin po ulit natin. Kahoy na pinutol ay may pag-asa muli itong tutubo at magsasanga. Kahit pa ang ugat nito ay matanda na, ay mamamatay ang puno sa kinatatamnan niya. Ngunit ito'y nag-uusbong kapag diniligan, ito'y magsasanga tulad ng batang halaman. Ngunit ang tao kapag namatay, iyon na ang kanyang katapusan. Pagkalagot ng kanyang hininga, saan naman kaya siya pupunta? Tignan niyo po. Tignan niyo po. Ito po, ang isang puno, kapag namatay, makikita niyo nagbubunga pa. Umuusbong. Kaya nga po, hindi po kahit tabasan po ito lahat, basta wag lang sesementohin, may tutubo at may tutubo pa din. Kung titignan natin, yung buhay naman po natin, kapag namatay po tayo, may uusbong pa po ba? Di ba wala na? Kaya ang sabi dito na, ngunit ang tao kapag namatay, iyon na ang kanyang katapusan. Iyon na ang katapusan. Pero ang pinaka-question po dito, saan naman kaya siya pupunta? Amen. Alam niyo po, kayo po mismo ang makakasagot kung saan po kayo pupunta. Pero ako po bilang isang Kristiyano naglilingkod po sa Panginoon, langit po ako. Amen. Pwede po bang pakitaas po nung mga kamay na gusto sa langit? Amen. Ba't yung iba hindi nagtaas? Ayan. Ano po? Saan naman kaya siya pupunta? Alam niyo po, hanggat naglilingkod po tayo sa Panginoon, 100% sa langit po tayo pupunta. Amen po ba? Palakpakan naman natin ang Lord. Ayan. Number 1, don't waste your life. Huwag natin sayangin yung buhay natin. Bakit po? Napaka-ikli lang po ng buhay. Amen. For example po, itong mic na ito, sira na po. Tingnan nyo po, sira na po itong mic na to. Tapos po, kapag winasak ko pa po at tinapon ko sa basurahan, manghihinayang po ba kayo? Hindi. Hindi po. Ito naman po, notebook. Itong notebook na to, kapag pinunit ko po, nakakapanghinayang po ba? Hindi. Bakit? Kasi may next page pa. May pwede ka pang sulatan. Paano yung next page? Punitin ko din po ulit. Nakakapanghinayang po? Hindi pa din. May next page pa eh. Tignan natin. Ayan. More. Ayan. Pero kung itong t-shirt na to, pag dinumihan ko po sa harap nyo po, manghinayang po ba kayo? Manghinayang po ba kayo? Tawag dito. Hindi, babawad ko na lang sa Soundrocks mamaya. Ayan po. Nakakapanghinayang po ba? Ang dumi na. Hindi pa nakakapanghinayang, hindi pa madumi. Ha? Ayan, madumi na yung t-shirt. Tapos po, tinapong ko po sa basurahan. Nakakapanghinayang po ba?
Wala kasing basurahan eh. Wag na lang kasi gagamitin ko pa po ito eh. Kung titignan po natin, nakakapanghinayang. Bigay yan at pinapakita mo pa sa amin na patuloy mo pong dinudumihan. Alam niyo po, ganito po ang buhay po natin. Sayang kapag nilagak lang natin dito sa mundo. Amen? Alam niyo po, ikaw po ito. Ang ganda-ganda ng tingin sa'yo ng Lord. Puting-puti ka. Talagang may God's loving kindness ka pang tatak. Di ba po? Talagang nagmi-mission trip ka pa sa iba't ibang lugar. Tapos sasayangin mo lang yung buhay mo. Sayang ka. Amen. Alam mo po yun, nandun ka na sa krukrukan, isang hagdan na lang, langit ka na, tumalikod ka pa sa Panginoon. Alam niyo po, nakakalungkot kapag sinayang po natin yung buhay po natin. Ayan, ngayon po, na naglilingkod po tayo sa Panginoon. Nakikinig po tayo ng salita po ng Panginoon. Amen. Ngayon pa po ba tayo susuko kung kailang malapit na po? Bakit po? Hindi po natin alam yung araw ng bukas. Maaaring yung bukas natin matinding pagsubok, matinding problema. Di ba po? Alam niyo po, wag na wag po tayong susuko dahil may malaking plano po ang Diyos sa buhay po natin. Again, wag mong hayaan na maging sayang yung buhay mo. Pwede mo bang pakisabi sa katabi mo, kapatid, wag mong sayangin yung buhay mo na parang basura. Alam niyo po, di ba po, kapag po tayo kumakain at may natirang pagkain, anong ginagawa natin? Minsan tinatabi, pero kadalasan tinatapon at pinapakain po sa aso. Kung titignan po natin, masasayang siya, lalong-lalo na sa lahat ng gumagastos ng pagkain na yon. At sa buhay natin, ganito yung buhay natin sa harapan po ng Panginoon. Sayang ka kapag hindi mo ipinagpatuloy yung paglilingkod mo sa Panginoon. Amen. Pwede ba natin palakpakan po ang Panginoon? Ayan. Ayan, sabi dito, ang buhay ay hindi pagkain. Kapag nagsawa ka o napanis, itatapon mo na dahil wala nang itong pakinabang. Again, ganun ang buhay natin. Hindi siya parang pagkain. Pag ayaw mo na sa buhay mo, tatapon ko na lang, mag-ano lang ako dito. Pupunta na lang ako doon sa mga barkada ko. Maipag-ano na lang ako. Di ba po? Ayun po, kaya po pahalagaan po natin yung buhay na meron po tayo. Amen? Amen po ba? Amen. Ayan. Sabi po ng Ezekiel chapter 33 verse 11. Sabi dito, sabihin mong ipinasasabi ko na sabihin mong ipinapasabi ko na akong si Yahweh ang buhay na Diyos ay hindi nasisiyahan na ang sinumay mamatay sa kanyang kasamaan. Nais kong siya ay magbagong buhay, sabihin mo ngang magbagong buhay sila pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Amen po ba? Alam niyo po, during that time, sinasabi po ito ng Lord sa mga Israelita. Kasi po, grabe na yung kasamaan ng mga Israelita during that time na sinasabi ng Panginoon, sabihin mo, yugyugin mo sila, magbagong buhay sila kasi grabe na yung kasamaan na nagagawa nila. Sinabi niya po ito kay Ezekiel. At ano pong sinabi ni Ezekiel? Sinabi niya po yun sa mga Israelita. Pero alam niyo po yun, kahit sinabi po ni Ezekiel sa mga Israelita, matigas pa din po ang ulo ng mga Israelita. Alam niyo po, sa buhay po natin, hindi lang po basta sinasabi po yan sa mga Israelita, maging sa atin po na mananampalataya po ng Panginoon, na sinasabi ng Lord, gumising ka sa katotohanan. Amen. Na magbagong buhay ka na. Amen. Kailan po ba tayo nagbabagong buhay? Kapag New Year lang ba? Sinasabi natin, bagong buhay na. Magbabago na ako. Alam niyo po, dapat araw-araw nagbabago po tayo. Amen. Bakit kailangan natin araw-araw magbago? Siyempre po, araw-araw nating nararanasan po ang presensya po ng Panginoon. At wala nang iba po doon. Amen. Kaya pwede mo bang pakitapik po yung katabi mo, sabi mo, kapatid, magbagong buhay, araw-araw.
Amen. Baka magbagong buhay lang po tayo tuwing Sunday service, kapag prayer meeting. Alam niyo po, minuminuto ng buhay po natin, ipabago po natin sa harapan po ng Panginoon. Amen. Again, pwede ba natin palakpakan po ang Panginoon? Ayan. Ayan. Next po. Number 2. Continue serving the Lord whatever happen in your life. Magpatuloy na maglingkod sa Panginoon, ano man mangyari sa buhay na meron ka. Amen. Madali bang maglingkod? Alam niyo po, paulit-ulit niyo na pong naririnig yung tanong na yan. Amen. Madali bang maglingkod? Sino po dito di ba po lahat po tayo nagbe-birthday? Kapag nag-birthday po tayo at nagkaroon tayo ng maraming handa, masarap pong kumain? Masarap kumain. Pero magugas ng pinagkainan, masarap? Hindi. Di ba po? Bakit po? Siyempre, madaming hugasin. Amen. Naalala ko po dati. Pag nagbe-birthday po ako, hindi po ako naghahanda. Sila mama ang naghahanda para sa akin. Tapos po, pag pinapahugas na po sa akin yung pinggan, ang nasa isip ko, ba't ako maghugas niyan? Hindi ko naman sinabing handaan niyo ako eh. Di ba ba? At ang ginagawa ko po ay, umaalis ako. Tapos pagbalik ko, malinis na yung mga plato. Hindi naman magagalit si mama. Bakit? Birthday ko eh. No? Kumbaga, kumain ka na ba? O may tira pa diyang Di ba po? Kung titignan po natin, hindi po, masarap mag-birthday, makakain ka, pero ayaw mo magugas. Amen. Madali bang maglingkod? Amen. Madali bang mabuhay? Hindi po. Alam niyo po, mahirap pong maglingkod. Pero alam niyo po, dahil kasama po natin ang Panginoon, kakayanin po natin. Dahil nabubuhay po tayo sa biyaya at sa presensya po ng Panginoon, dapat kayang-kaya nating maglingkod sa Panginoon. Alam niyo po, wag po tayo maging, sorry for the word, reclamize spirit. Na kung saan, kung may inuutos sa atin na ministry, kung may inuutos sa atin, may pinapagawa sa atin ng Panginoon, gawin po natin. Bakit po? Alam niyo po, hindi po nasasayang yung pagtatrabaho o anuman po yung ginagawa natin dahil tayo rin po ang makikinabang niyan po sa bandang huli. Alam niyo po, ang ganito po, sa isang bahay tapos may isang anak na masipag, lahat ng gusto ng anak na yon ay ibibigay niya. Bakit? Ang sipag eh. Kumbaga ginagawa niya yung the best niya, nagluluto siya, nagsasaing. Siyempre, bibigyan siya ng award ng kanyang nanay or tatay. At ganun din po sa pananampalataya po natin. Kapag nag-serve po tayo sa Panginoon ng buong puso po natin, na kahit sobrang hirap maglingkod, alam niyo po, may kalakip na pagpapala po ito. Amen. May kalakip na, ayun yung pagpapagal po natin sa mainit na araw na ito. Sa pag-upo niyo po dyan ng 3 hours, at sa pagtayo-tayo niyo po, alam niyo po, hindi po nasasayang yan. Bakit po? May kalakip na pagpapala po iyan na nanggagaling po sa Panginoon. Amen. Pwede po natin, basahin ng Hebreo chapter 10 verse 36. Meron. Ayan. Pwede po bang 1, 2, 3, go. Sunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang Kanyang ipinangako. Slide. sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal at ang darating ay darating na. Amen. Balik mo sa may, ayan. Alam nyo po, ang paglilingkod, kailangan na may pagtitiis. Amen. Alam nyo po, ang pinaka-the best na gawin nyo po, ang nagawin po natin bilang isang mananampalataya sa Panginoon, magtiis po tayo sa anumang sitwasyon ng buhay po natin. Alam nyo po, again and again, mahirap pong maglingkod. Ang darating ay darating na. Alam nyo po, magtiis po tayo sa anumang sitwasyon ng buhay po natin dahil malapit na pong dumating po ang Panginoon. Amen. Sabi dito, ang darating ay darating na. Alam nyo po, kung iisipin po natin, kung aantayin po natin ito, nakakainip.
Lord, kailan ka ba darating? Kailan ba? Lord, kailan ka ba darating? Kung aantayin natin, nakakainip po talaga. Kaya matuto tayo mag-antay. Amen. Alam niyo po, sa realidad ng buhay, sobrang hirap mag-antay. Pero alam niyo po, nasa presensya po tayo ng Panginoon. Kaya hanggat sa kahuli-huli ang hininga po na meron po tayo, mag-aantay po tayo sa pagdating ng Panginoon. Amen? Pwede mo makisabi sa katabi mo, kapatid, huwag kang susuko sa pag-aantay. Nagsusuko sa pag-aantay. Amen. Pwede ba natin palakpakan po ang Panginoon? Ayan, sabi ng Exodus chapter 23, verse 25 to 26. Ayan. Akong si Yahweh, ang siya lamang ninyong paglilingkuran, papasaganahin ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Next. Isa man sa inyo'y babaeng Israelita ay walang makukunan o mababaog at bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Ito po yung sinasabi po ko kanina na kapag naglingkod po tayo naglingkod po tayo at nagtiis po tayo, may pagpapala. Amen. Balik mo, kapatid. Ayan, sabi dito, akong si Yahweh, ang siya lamang ninyong Diyos, ang paglingkuran, pasasaganahin ko kayo sa pagkain at inumin. Amen. Kaya manatili po tayong sumusunod sa Panginoon dahil patuloy po raragasa ang pagpapala na nagagaling po sa Panginoon. Amen. Kaya wag po tayong magsawang mag-antay, wag po tayong magsawang maglingkod dahil patuloy niya pong ibibigay sa atin yung mahabang buhay. Amen. Di ba po? Next. Sabi po dito, dahil may... Hindi. Mamaya pa yan. Ayan. Bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Alam niyo po, patuloy po yan ipagkakaloob sa atin ng Panginoon dahil nakita niya po yung puso na meron po kayo. Amen. Kaya patuloy po tayong magtiyaga at patuloy po natin ibigay yung para sa Panginoon at ilaan yung oras natin sa paglilingkod po sa Panginoon. Pwede ba natin palakpakan po ang Panginoon? At sabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, ang mga gantimpala ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Again, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Amen. Again, bilang isang Kristiyano o bilang isang mananampalataya po ng Panginoon, maging 100% na ready po tayo dahil malapit na pong dumating ang Panginoon. Alam niyo po, yung mga nangyayaring trahedya sa mundo, ito po yung mga sign na malapit na dumating ang Panginoon. Alam niyo po, hindi po mapipigilan ng tao kung ano yung nangyari sa mundo. Kahit ikaw pa yung pinakamagaling, pinakamahusay na tao, pinakamatalino, hindi niya kayang pigilan kung ano yung mangyayari sa mundo. At hindi niya rin alam kung ano yung mangyayari dito sa mundo. Alam niyo po, sa buhay po natin, patuloy po natin ilaan yung buhay natin sa Lord. Amen. Alam niyo po, napakahalaga po ng buhay. Kaya, patuloy po tayong makinig sa Panginoon kung ano po yung sinasabi niya sa atin na alam niyo po, sobrang lang po ako nabibless dahil kay Nanay Deli. Kahit ilang beses po siya mag-testimony dito, hindi po ako nagsasawa. Bakit alam mo po yung habang nagte-testimony siya na ang ganda pakinggan. Bakit po? Kasi merong gantong edad na nagte-testimony sa kabutihan ng Panginoon sa buhay niya. Merong gantong edad na talagang pinapakita niya sa mga kabataan na sige, maglingkod kayo. Maglingkod kayo sa Panginoon. Alam niyo po, si Nanay Deli, hindi po siya pinahiya ng Panginoon. Alam niyo po, isa po siya sa may-ari ng isang bansa sa... Alam niyo po, kung makakamunta po kayo sa bahay niya, sobrang nakaka-bless lang. Amen. Alam niyo po, si Lord, kaya niyang gawin yan sa buhay po natin. Kaya niyang rumagasa ang pagpapala basta manatili lang tayo sa Panginoon. Amen. Saan na ba ako? Ayan, sabi dito, conclusion. Ayan. Sabi dito, hindi mo kayang pahabain ng buhay mo ng 200 na taon, kaya ang buhay na meron ka, ibigay mo na sa Panginoon. Amen. Amen. Pwede mo pakibasa po.
Again, hindi mo na kayang pahabain ang buhay mo ng 200 na taon. Kaya ang buhay na meron ka, ibigay mo na sa Panginoon. Amen. Hindi po tayo aabot. Mapalad na po. Opo, mapalad na po si Pastor Harold na abot ng 400. Sino ba? Or than. More than. Kasi, ano po? Nasa hospital na po yun. Pero alam niyo po, sa mundong ginagalawan po natin, hindi na po tayo aabot ng 200. Pero sa eternal life na meron po tayo, ay aabot pa po tayo ng libo-libong mga taon. Amen. Kaya magpatuloy tayong wag mag-aksaya ng oras, ng panahon, kundi ibigay at maglingkod na po tayo sa Panginoon. Alam niyo po, sabi diyan, kaya ibigay mo na sa Panginoon. Alam niyo po, hanggat nabubuhay po tayo, ibigay, kahit mahirap, ibigay po natin sa Panginoon yung buhay natin. At si Lord na po ang bahala at magsusustain ng buhay na meron po tayo. Amen. Sige po, pwede ba nating palakpakan po ang Panginoon? So, yun lamang po. Praise God. Actually po, life is too short sa mga hindi nanampalataya kay Kristo. Do you believe that? Maikli ang buhay sa mga hindi nanampalataya kay Kristo. Pero tayo po na kumilala kay Kristo, we have a long life. And hindi lang long life, kundi eternal life, because we received Jesus Christ as Lord and Savior, and He promised to all of us, amen, na ang sino mang sumampalataya sa Kanya may buhay na walang hanggan. O isabi mo sa katayo, kapatid, may buhay na walang hanggan. Ano po, no? Kung titingnan nyo po at papakinggan yung outline ni Pastor Raymart, theologian, ano? Siya lang ang nakagagawa ng ganyang outline. May outline pang we. Sa iyo ka sa tayo, we. Ang ibig sabihin, hindi pa ako nakagawa ng outline na may we. Si Pastor Raymart lang ang nakagawa ng ganyang may outline. Kamangha-mangha. Amen? Yan. Pag-graduate po kayo ng theology, yan po ang inyong marireceive. Amen. Kidding aside, ano po, life is too short in a sense na nandito tayo sa mundo. Alam niyo po, sino ba namang Kristiyano na nakakilala sa Panginoon na sasabihin niya, Lord, manatili na lang ako sa mundong ito. Well, actually nga, pag nandito ka sa mundong ito, puro stress nga eh. Diba? Puro stress. Diba? I mean, kung titingin ka sa paligid at wala ka sa Panginoon, marami. Pero iba kasi pag nakakilala sa Panginoon. Amen. Pero alam niyo po, yung pangako ng Diyos sa Genesis chapter 25, if I'm not mistaken, it's Genesis chapter 25 verse 25 to 26. Pag naglingkod ka sa Diyos, pagpapalain ka, wala po akong nakitang lingkod ng Diyos na ang buhay niya sa mundong ito, pinagamit niya at nakita ng Panginoon yung pagpapagal niya sa gawain ng Panginoon. Kasi sabi ng Biblia, lahat ng tinatanim natin, aanihin natin. Amen. Wala akong nakitang lingkod ng Diyos na naglingkod sa Panginoon ng tunay, naglingkod sa Panginoon at nagpagal na hindi pinagpala 10 ng kanyang pamilya. Amen. Kita ko po kung paano in-accelerate, in-elevate ng Panginoon ang buhay ng mga anak, even mga apo, dahil sa pagpapagal ng isang taong naglingkod sa Panginoon. And praise God, hindi lang po natin, we are not after lang sa ma-receive nila ang blessings na yon. Ang higit nating ipanalangin, maglingkod ang buong pamilya natin sa Panginoon. Life is too short, and our declarations, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Amen. This is our declaration. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon minsan pa po? Hallelujah. Can we shout amen? Can we shout hallelujah? Amen. Napakaganda po ng message. If you
listen carefully. If you understand the message, parang common, pero napakaganda ng mensahe. Amen. Maraming tao nakatingin doon sa tinasabing illustration ni Pastor Raymart na napakaikling buhay. Dito nila dinidwell. Hindi sila nagdidwell sa buhay na walang hanggan. Tayo po hindi. Mabuhay ka man. It might be pagbigyan ka ng Panginoon, sinasabi ni Pastor Raymart na 400 years. Pero wala ka namang ginawa para sa Panginoon. Kapatid, walang saysay ang buhay na yan. Amen? Ang may saysay sa buhay na to, sa kasalukuyan, ay yung binibigay natin ang buhay natin para sa Panginoon. Nagbibigay tayo ng oras sa Panginoon. Alam niyo po ba yung pag-upo niyo dyan, hindi po yan nasasayang? Amen? Yung pagpunta niyo ho dito, kahit mainit, kahit may struggles, kahit ang daming problema, and you will come to worship the Lord. Pumupunta ka sa gawain ng Panginoon. Kapatid, hindi yan nawawala ng saysay. Everything is recorded in heaven. Di ba? Pagdating natin sa langit, may malaki dong para bagang tawag dyan? Para bagang TV, and everything is recorded. Amen. Everything is recorded yung ginawa natin sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Sige po, dahil po dyan tumayo